namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ikatlong araw na ng ating pong pagsisimbang gabi. Kayo po ang magkakaklase sa alas 4 ng umaga. Malinaw ba yon? Sino ang nakakatatlong araw na? Yung iba, mga late enrollees. Okay. Para lang sa kaalaman din ng iba, no? Itong siyam na gabi o siyam na madaling araw o siyam na umaga ay katumbas ng siyam na buwan ng pagdadalang tao ni Maria. Kaya nga ito rin po ay nobinaryo natin sa karangalan ng mahal na Birheng Maria. Sasamahan natin si Maria sa loob ng siyam na buwan o siyam na araw, sasamahan natin siya. Gayon din si San Jose hanggang doon sa sabsaban. At bawat araw tayo po ay ginagabayan ng ating po mga pagbasa ng mga kwento na ating pong naririnig para nang sa ganon ay mas maunawaan natin ang mensahe na dapat nating matutunan, dapat nating malaman. Kaya nga ito po ay hindi lang tayo basta pupunta ng simbahan para makumpleto mo yung siyam na araw, kundi lalo tigit, kailangan nating mapakinggan ang mga salita
na binibigay sa atin. Okay pa tayo? Okay. Review tayo ng konti. Noong unang araw, sino po ang ipinakilala sa atin noong unang araw? Mismong si Kristo ang nagpahayag tungkol kanino? Kanino, Brad? Kay Saint John. Kay San Juan Bautista. At paano ipinakilala si San Juan Bautista? Ha? Hindi daw ako nag-toothbrush. Sino, Brad? Sino si San Juan Bautista? Yung nagbinyag po kay... Oo nga. Paano siya ipinakilala noong unang araw na kailangan din natin matutunan? Ate. Sige, sisirit muna, no? Ako muna, unang araw. Noong unang araw, ang sabi sa atin ni Kristo, ipinahayag ni San Juan Bautista ang liwanag. Sino ang liwanag? Si Kristo. So malinaw, hindi si Juan Bautista ang liwanag, siya lamang ang tagapagdala ng liwanag. Kaya nga sa buong pagdiriwang na ito, ang bida ay si Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang bida-bida. Marami kasi yung pabida, no? Maraming pabida. Kaya nga kahit sa simbang gabi, na minsan nangingibabaw yung mga pabida. Okay na sana tayo, no? Pero may biglang magpapabida-bida dyan. Kaya nasisira ang ating pagdiriwang. Kasi noong unang araw, ang daming pabida sa labas, nakipag-riot pa sa labas, no? Hindi ito tungkol sa atin, kundi ito ay tungkol sa gagawin ng Diyos para sa atin. Kasi kahit hindi tayo magmisa, kahit hindi tayo magsimba, mananatili ang Diyos. Okay tayo, Nay? Okay. Pangalawang gabi o pangalawang araw ng ating simbang gabi, ano ang narinig natin na kwento? Po? Yung 14 po na salin. 14 na salin, o yung mga salin lahi, hindi lang 14, no, kundi 14 na salin lahi, ipinakilala sa atin yung lahing pinagmulan ni Jesus. At sino yung pinakahuling pangalan na binanggit doon sa lahing pinagmulan? Brad, nasa Google ba? Wala sa Google. Sino yung huling pangalan na binanggit na lahing pagmumulan ni Jesus? Sino, Brad? Hindi ko po alam. Ayun, sabi niyo. Si Joseph daw. Si San Jose. Diba? Mula doon kay Abraham hanggang sa marinig natin yung pangalan ni San Jose na asawa ni Maria na magiging magulang ni Jesus. Sabihin nyo nga, San Jose. Yan. At yan ang ating pagtutuunan ng pansin sa umagang ito sa ikatlong araw, si San Jose. Sa mga kabataan dito, o lalo na sa mga magulang siguro, naikwento nyo ba ang love story nyo sa inyong mga anak? Alam nyo ang kwento? Alam nyo kung paano sila nagkatuluyan? Alam nyo ba kung ano yung pinagdaanan nila? Na pwedeng yung magulang ng babae ayaw sa tatay mo, yung magulang ng tatay mo ayaw sa nanay mo, pero ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. Alam nyo ba? Ikinikwento nyo pa ba yung love story ninyo? Kasi pag hindi nyo ikinikwento yan, pag hindi nila alam yan, hindi nila maiintindihan yung inyo pong pinagdaraanan. Bakit nagkahiwalay? Bakit yung tatay mo
pumatol sa iba, yung nanay mo pumatol sa iba. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, gumising ka na. Sige, tingnan natin yung kwento. Di ba, no? Sabi dito sa ating ebanghelyo, si San Jose ay isang matuwid na tao. At ang pagiging matuwid na tao ay yung aalalahanin mo ang kapakanan ng minamahal mo. Matuwid na tao si Jose dahil pinangalagaan niya si Maria. Nagplano si Jose bago sila makasal, bago sila magsama, mayroon ng plano si Jose kung paano sila bubuo ng pamilya. Lahat naman po ng tatay, no? Sa mga kabataan dito, ang tatay ninyo, may plano yan sa inyo. Maganda ang plano niyan. Kaya lang, may ibang plano ang Diyos. Kasi sa kanyang pag-aasam na matupad ang kanyang hangarin, biglang binago ng Diyos ang plano nito. Sa umpisa, hindi malinaw. Sa umpisa, ikinalungkot ni Jose. Sa umpisa, parang gusto nang maglaho na lang ni Jose. Dahil inalagaan niya si Maria, hindi niya ginalaw si Maria, dahil yun ang tradisyon, yun ang dapat nasundin, na dapat kasal muna bago ang pagtatalik. Pero nalaman mula sa mga tsismosa noong mga panahong iyon na si Maria ay buntis na. Para sa isang lalaki, masakit yon. Para sa isang lalaki na sinasabi nga sa lengguwahe, naiputan ka sa ulo. Pero kapag ang isang babae natuklasan, nabuntis, na hindi pa sila nagsisiping ng kanyang asawa o hindi pa kasal, papatayin ito sa pamamagitan ng pangbabato. So, ilalagay yan sa labas ng bayan, babatuhin yan hanggang sa mamatay. Parusa yun. Nakakasunod pa ba? Ngayon, nangyari kay Jose, anong gagawin nito? Nasa kanya lahat ng karapatan na ayon sa batas. Nasa kanya, sang-ayon sa kanya ang batas. Pero dahil nga matuwid, ito yung kanyang ginawa. Ang sabi, lihim niya na lang nahihiwalayan si Maria. Kasi mahal niya si Maria. At hindi pinahintulot ng Diyos na mabuhay si Jesus sa single parent. Kasi pa pwede nga mabuhay, pwede naman, di ba? Wala ngang, dahil sa Espiritu Santo, nabuntis nga si Maria, o pwede naman, pero hindi yon ang kagustuhan ng Diyos. Hindi yon ang ayon sa plano ng Diyos. Kung kaya't ibinigay ang mensahe kay Jose, ipinahayag ng anghel na ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng kaligtasan. Yan. Kaya, sabi dito, nang magising si Jose, sinunod niya ang plano, o sinunod niya ang mensahe ng anghel ng Panginoon. Nang magising si Jose. Sabihin niyo, alis sa katabi ninyo, gumising ka na. Tanong mo, marami ng tulog. Sabihin niyo ulit, gumising ka na. Baka lang kasi, kailangan din natin maintindihan. Sa ngayon kasi, ang karamihan o madalas, nagtatampo tayo sa ating mga tatay. Kahit na ikaw ay tatay na, nagtatampo ka pa rin. Kung hindi naman tampo, galit ka pa rin sa iyong ama. Alam mo ba kung ano nararamdaman ng tatay mo? Alam mo ba kung anong pinagdaraanan ng tatay mo? Nandoon na tayo. Nasaktan kayo dahil sa kanyang naging desisyon.
Kasi nga, baka hanggang ngayon, tulog pa. Hanggang ngayon, hindi pa talaga nagigising sa kung ano ang plano ng Diyos para sa kanya. Kasi yung tatay mo, marahil, no? Lahat naman po ng tatay, ang pangarap niyan, mabigyan ka ng magandang buhay. Mabigyan niya ng maayos na pamumuhay ang kanyang pamilya, ang kanyang mag-iina. Gusto ng tatay yan. Pero dahil hindi nangyayari, naiiba yung plano, nagkakaroon ng frustration, nagkakaroon ng disappointment, at dahil doon, saan ginagawa at anong ginagawa ng tatay? Idinadaan na lang sa pag-inom. Idinadaan na lang sa bisyo. Idinadaan minsan sa init ng ulo. Ano? Kasi mahirap po yung galit lang tayo nang hindi natin muna inaalam ano bang nararamdaman. Bakit ba? Kasi baka kailangan lang ng heart to heart. Kailangan mo lang makausap para magkaintindihan ano nangyayari o ano nangyari. Ngayon, no, halimbawa lang, no, galit na galit ka sa tatay mo, sa ginawa ng tatay mo, pero anong ginagawa mo? Ginagawa mo rin yung ginawa niya na ikinagagalit mo. Marami, no? Nagalit ka kasi nambuntis ng iba. Nagkaroon ka ng kapatid sa iba. Nagalit ka kasi pumatol sa iba. Pero tingnan mo, nakakailang jowa ka na. Galit na galit ka, pero ikaw din, patungo ka na doon. Kaya hanggat hindi mo natututunan, hanggat hindi mo nauunawaan, o inuunawa, kaya maganda, lawakan mo ang iyong pag-iisip. Matanda ka na rin ngayon. Kaya mo na rin magdesisyon. Ano ba yung tama? Ano ba yung mabuti na dapat gawin? Kasi sabi nga, magpapasko na. Ano na naman gagawin natin? Mag-aaway-aaway na naman tayo sa araw ng Kapaskuhan? Kasi nandiyan dyan lagi. Di ba yung naiipon lagi? No? Sa mga tatay, lakasan yung loob ninyo. Magsalita kayo. Kaya maganda po, no, sa mga anak na naririto, sa mga magulang, ipagdasal natin kay San Jose. Hingi natin ang tulong ni San Jose. Ang patron natin dito sa ating parokya, si San Jose. Kahit hindi niya anak si Jesus, yung biological, pero tinanggap niya at inako niya ang responsibilidad na maging ama kay Jesus. Maging asawa ni Maria. Sinikap niyang mabuhay, sinikap niyang buhayin ang kanyang mag-ina. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Baka kasi nandun pa tayo sa, ito ang gusto ko. Hindi nga yun ang gusto ng Diyos. At tandaan mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Ulitin ko po, no? Kung mananatili tayo sa samaan ng loob, sa galit mo sa iyong tatay, sa galit mo sa iyong ama, baka kailangan mong maranasan din yung kanyang naranasan para maunawaan mo lang siya. Mahirap po yung idadaan mo sa pagre-rebelde ang galit na hindi mo naman naunawaan. Sino ba ang tatay ang gustong magkahiwa-hiwalay ang kanyang pamilya? Sino ba ang tatay na gustong mapahiwalay sa kanyang pamilya? Wala yan. Kulang sa lakas ng loob. Kaya kailangan niyong ipagdasal. Imbis na magalit kayo, ipagdasal ninyo. At isang araw, maiintindihan mo na rin, lulubag din yung kalooban mo, yung nararamdaman mo, at maiintindihan mo yan.
Kaya kailangan natin, katulad ni San Jose, sana isang araw, magising na tayo at masundin natin ang plano ng Diyos. Amen?